ginamit daw nito sa loob ng 11 days ng Office of the Vice President. At nung budget hearing nga, imbis sa pag-usapan nga tungkol sa 2025 budget hearing issue ay lagi na lang ibinabato kay Sara Duterte ang deklarasyon. Dapat ang sinabi nila ay 10 million para sa 200,000 copies ng books na ito, kung saan makikinabang ang libu-libong mga kabataan. So ito nga ang ibinabato nga nila kay Sara Duterte dahil nga walang kwenta. Good morning everyone and good afternoon in the Philippines. Ito nga pala ang inyong KKKK, ang inyong kasama, kaagapay, kapatid dito sa Middle East. Wow. So pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa politika, kung saan ngayon sobrang trending ang mga issue ng politika ng Pilipinas. Kung bago pa lamang kayo dito sa akin channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ito nga pala ang inyong Chicks Master ng Middle East, Gray Bonnet, and welcome to my channel. Sino nga ba si Sara Duterte Carpio? Si Sara Duterte Carpio ay anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang unang asawa. And si Sara Duterte ay dating mayor ng Davao City bago siya maging vice presidente. Siya rin ngayon nga ang ating ongoing vice president ng Republika ng Pilipinas. Siya rin ay dating DepEd secretary. At si Sara Duterte ay isa ring lawyer. So bago natin pag-usapan yung mga kontrobersyon ni Sara Duterte nga sa bansang Pilipinas, ay pag-uusapan muna natin yung mga issue na ibinabato sa kanya. Tapos sasagutin natin yon dahil sinagot na nga ito ng ating vice presidente. Itinanghal na DepEd Secretary ni Bongbong Marcos si Sara Duterte. And nung taong 2023 ay nagkaroon nga ng issue sa DepEd. So lumabas nga na may mga haka-haka na ginamit lang ni Bongbong Marcos si Sara Duterte para manalo sa eleksyon at ngayon may plano na silang baliktarin ito. So nung year 2023 ay lumabas din ang tungkol sa confidential funds. Mga issue na ibinabato nga kay Sara Duterte sa korupsyon at kung ano-ano pang naiisip nila dahil nga nagkaroon nga ng gusot-gusot na ang DepEd. Hindi pa man nangangalahati ng termino si Sara Duterte, naka-2 taon pa lamang siya kung ano-ano ng issue ang kinaharap ni Sara Duterte. At yun na nga sinisisi nga ng iba ay hindi daw ito nakinig kay Pangulong Duterte dati. So ito nga si Sara Duterte nakaharap sa confidential funds sa 125 billion pesos na ginamit daw nito sa loob ng 11 days ng Office of the Vice President. At nung budget hearing nga, imbis sa pag-usapan nga tungkol sa 2025 budget hearing issue ay lagi na lang ibinabato kay Sara Duterte ang tungkol sa confidential funds. Without even knowing na ito pala si Sara Duterte ay pinagpaplanuhan na kuno na i-impeach sa kanyang posisyon. Subalit hindi yun mangyayari dahil nga sa katulad nga ng sinabi ko kanina, si Sara Duterte ang may pinakamaraming boto na 32 million votes sa kasaysayan ng Pilipinas. So pag-isipin na lang nilang mabuti kung paano i-impeach si Sara Duterte. Dahil hindi mangyayari yun hanggang pangarap na lang yung impeachment na sinasabi nila. Isa sa mga ini-issue nga kay Sara Duterte ang tungkol sa 10 million books kung saan meron itong hindi nila alam. Ang pagkakasabi nila is 10 million books para sa isang libro. Ngunit mali ang ganong deklarasyon. Dapat ang sinabi nila ay 10 million para sa 200,000 copies ng books na ito. Kung saan makikinabang ang libu-libong mga kabataan. So ito nga ang ibinabato nga nila kay Sara Duterte dahil nga walang kwentang libro lamang ito na nagkakahalaga ng 10 million books. At marami namang umalma o nagreklamo tungkol nga sa pagbibintang sa ating Vice Presidente dahil imbis na sabihin na 10 million over one book ay dapat sinabi nila na 200,000 copies ng books na ito. So marami pa nga ang mga ibinibintang nila kay Sara Duterte kung sa tinagurian daw itong corrupt at abuse of power dahil sa confidential funds na 125 million na ginastos nito sa loob lamang ng 11 days. Kung ating bubusisiin,
Kung ating bubusiin, ito ang mga nagbebenta kay Vice President Sara Duterte ay siya pang may higit na kasalanan sa kaban ng bayan. Without even knowing natin na itong ang si Risa Hontiveros, ang ating magaling kuno na senadora ng matalino, ay meron din siyang confidential na issue tungkol sa PhilHealth. Ang bilyon-bilyong pondo ng PhilHealth na ibinulsa o ipinag-bonus sa mga sarili nila nung kasalukuyan director pa ito ng PhilHealth. So si Risa Hontiveros ngayon ang tinaguriang PhilHealth Queen na makikita mo kung saan mang platform ng social media tuwing nagsasalita ito. Lagi talagang may comment dito kay Risa Hontiveros na PhilHealth Queen. Ngayon nga ay trending na nga ang ating Vice Presidente dahil nga sa bukod sa nangyari sa budget hearing year 2025 budget hearing sana na naging zero budget ay nag-name drop ba si Sara Duterte nga sa mga buhaya daw sa ating kaban ng bayan. So sa susunod part 2, abangan ko sino-sino nga ba itong ni-name drop ni Sara Duterte at bakit nag-resign si Sara Duterte sa as DepEd Secretary. Abangan nyo yun sa part 2 kasi ipopost ko dito yung nangyari ngang interview sa kay Vice President Sara Duterte.